ayan. So, balik tayo dito. So, again, ulitin ko para sa mga wala. Or para sa record natin. So, sa content browser, create kayo ng folder na widget. No? Lahat ng user interface natin, dito natin ilalagay. Right-click kayo, user interface, select nyo yung widget blueprint, and then rename nyo na sa kahit anong name na gusto nyo. And then, double-click natin. Pag dinouble-click natin, mag-show tong rectangle na may dotted border. And then, dito sa dotted border na to, sa loob nito, dito natin i-design or ilalagay lahat ng user interface natin. Yung user interface nyo, kayo bahala kung anong itsura yung gusto nyo, no? No, pwedeng mag-iba ng font dyan, ng colors, kayo bahala. And then, dito sa palette natin, dito natin kukunin yung mga user interface natin. Like yung progress bar, yung horizontal box, yung vertical box, ano pa ba? Mga text, ganyan. And then, dito sa details, same lang din, katulad ng dati. No? Dito natin i-modify yung ating mga user interface. Yung width niya, yung fill niya, ganyan. So, kapag meron na tayo dito, pag nandyan na tayo, balik tayo dito. So, ito yung palette natin. So, kunin daw natin yung border. Drag and drop a border on top left corner of our screen. Adjust the width and height of the border depending on how you want to appear on your screen. So, kuha tayo ng border dito sa ating palette. Drag natin siya dito. So, kayo bahala kung gaano kung ano yung width niya or yung length niya. Okay. So, ayan na natin para wala lang. Tapos, select nyo siya. Kasi, sabi dito, anchor to the top left corner. No? Well, sinusundan ko lang naman to, no? Para makita nyo na madali lang sundan yung learning material natin. No? Kayo bahala mag-modify dito. Anchor lang daw natin sa top left corner. Pwede nyo siyang i-anchor dito. Select nyo lang yan. Pinutin nyo lang yan. No? Or dito sa details natin. Pwede kayong mamili dito kung saan nyo siya gustong i-anchor. No? Ibig sabihin yan, kung saan siya naka-anchor, kahit ano pang size ng player screen nyo, lagi lang siyang mag-show dito sa top left corner ng ating screen. No? So, yun lang yun. And then, gagawin naman natin transparent yung ating horizontal box. Okay, ayan. So, gagawin natin siyang transparent. So, sabi dito, punta na tayo sa appearance. Under ng appearance, merong brush color. Tapos, change natin yung alpha channel to 0. So, hanap natin yung appearance, brush color. Ito yung alpha channel. Gawin natin siyang 0. So, ayan. Tapos, magdadagdag tayo sa loob niya kasi. Ito kasi yung parang parent niya. No? Ito, yung canvas natin yung parent. Tapos, nasa loob na yung border. So, check nyo yung hierarchy lagi dito kasi baka wala siya sa loob. Halimbawa, nag-add tayo ng text tapos wala pala siya sa loob ng border, ganyan. Dapat okay yung hierarchy nyo. No? So, sa loob daw ng border, maglagay daw tayo ng horizontal box. So, search natin horizontal box. Then, drag nyo siya dito sa loob ng border. Ayan. So, dapat yung structure niya is ganito. Canvas, panel, border, and then horizontal box. Add 2 vertical boxes and place them underneath the horizontal box.
So, gawa daw tayo ng, or add daw tayo ng vertical boxes sa under ng ating horizontal box. So, same lang din. Gawa tayo ng dalawang vertical box. So, nakikita niyo naman siya na nasa loob siya ng horizontal box natin. So, ayusin natin yung ano niyan, yung sizes later. No? Nakikita niyo naman dito. So, click the first vertical box. Click daw natin to. So, punta tayo sa details, no, sa right side. So, sa slot, no, sa horizontal box slot, lagay natin yung make sure na naka-fill siya kasi mag-automatic i-divide niya yung vertical boxes, yung dalawang vertical boxes na to sa horizontal box natin. No? So, i-fill natin tong unang vertical box. So, naka-fill siya. So, ayan, nakita nyo, automatic dinivide niya. So, dito natin lalagay yung mga text natin. Dito yung progress bar. No? So, add two horizontal boxes to each vertical boxes daw. So, sa vertical boxes natin, nag-add tayo ng horizontal boxes. Para meron na talaga tayong nilagyan ng ng text natin. Ayan. So, check natin yung ating, ayun siya ulit. Sa vertical box, nasa loob yung dalawang horizontal box. Okay. For each newly created horizontal box, set all its sizes to fill. No? So, para ma-divide natin siya sa 4. Automatic naman yan. Ayan, narin na tayo para sa text, no? Dito dalawa, para sa progress bar, sa health and stamina. So, lagay na tayo ng text. On the search bar palette, window search the element text, drag and drop it underneath the first horizontal box of the first vertical box. So, punta tayo sa first vertical box. So, sa loob na ng horizontal box, doon natin ilalagay yung text natin. Tayo sa text. Hingin natin yan. And then, let's do the same sa isa. So, meron na tayo. Ayan. So, magkakaroon na tayo ng text sa ating horizontal box. Select each text block. So, lagyan natin text block. Itong text block. No? And change the content property of the two text element into health and stamina. So, gusto ko ito yung health, ito yung stamina. So, lagay lang natin siya dito. Health. And then, yung stamina. Ayan. So, dapat, ganito na itsura niya. So, tama naman, no? So, click each element of health and stamina and set the horizontal and vertical text alignment to center. Kasi hindi siya nasa center, mas okay yan kung naka-center siya. Pare. Kukunin natin yung text. Dito siya. And
no? And then, punta tayo sa vertical box natin. Kasi itong space dito, masyado siyang malaki. So, make sure natin na liitan natin siya para hindi sayang yung space natin para sa progress bar. So, since yung horizontal box natin and yung text natin, nasa loob siya ng ating vertical box, select natin yon and then set natin yung size niya into 0.3. Pero kayo bahala kung ano yung gusto nyo. So, ayan. So, meron na tayong enough space para sa ating progress bar. So, on the palette window, search for the progress bar. Add the progress bar for each horizontal box of the second vertical box. So, dito naman tayo sa ating pangalawang vertical box. So, sa loob ng horizontal box na to, itong dalawa na to, dito natin ilalagay yung progress bar natin. Ayan. Tap din natin. So, makikita nyo mag-show na yung dalawang progress bar dito, no? And then, select each progress bar daw. On the details window, ganun ulit. Fill ulit natin siya. No? Select natin to. Fill. Select natin siya. Fill. And then, so, ito dapat yung magiging output nyo. So, tama naman. Ito, magkamukha sila. So, makikita nyo kasi wala siyang space. Ito, saka ito. Mas maganda kung lagyan natin siya ng space. No? So, select natin yung progress bar. Make sure lang na nakaselect, yung nakaselect dito sa hierarchy nyo is yung progress bar talaga. Lagyan natin siya ng padding sa taas, sa top and bottom na 5. So, yung progress bar naman dito sa baba. So, ayan, meron na tayong dalawang health and stamina, meron na rin tayong progress bar. So, yun na tayo dito. Ibahin naman natin yung color nila. Hindi siya mag-iiba dito, no? Makikita lang natin yung color nila kapag pinlay na natin or nirun na natin yung game. So, sa health, lagay natin is green. Dito lang sa fill and color. So, select tayo ng green. Tapos, okay, bahala. The value. Okay. So, yung health bar natin is color green na siya. Here, yung stamina natin is color blue na, no? So, wag na natin ito ibahin. Okay na yan. So, meron na tayong health and stamina. So, compile and save tayo. Compile and save. Tapos, balik tayo sa ating character 2D side scroller character blueprint. No? And then, mag-create tayo ng, I think, variable. Ito dapat wala pa to. Disconnect ko lang. Gawa na lang tayo later ulit. No? So, punta tayo. Gawa tayo ng variable. Pakita ko lang sa inyo kung paano kasi hindi natin ito nagawa last time. Pero, kung nagawa nyo na yung mga previous learning material, okay na to sa inyo. Alam nyo na to. So, gawa tayo ng variable for health. Like example, ito. Bawal kasi siya madoble. So,
Ang gagamitin natin dito is float, yung variable type niya, no? Para pwede yung decimals. So, float. Lalagyan natin siya ng default value, no? So, kung nakita nyo last time, pinakita ko yung mismong Yarina na gumagana na yung health bar and then yung stamina. So, nakita nyo yung stamina, unti-unti siya naglo-loading kapag naka-standby lang or hindi nag-a-attack yung ating character. So, yung starting ng loading niya is 75. Yun kasi yung nilagay kong default value. Yun yung nakalagay na default value dito sa ating learning material. Pero, sa inyo, okay lang kahit anong default value ang ilagay nyo. Kahit 50 pa yan, 80 pa yan, okay lang. Wala namang kaso doon. So, lagay lang natin 75. So, ayan. So, gawa din kayo ng for stamina. Tapos, lagyan nyo din siya ng default value. So, same lang, ganun lang. So, since meron na tayong dalawang variable dito, delete ko na to, no? So, halimbawa, nakagawa na kayo ng dalawang variable. Compile and save nyo siya. Compile and save. No? Tapos, balik daw tayo sa ating sa HUD blueprint natin. Kasi, ibabind na natin yung variables, no? Kukunin na natin yung mga variable, i-connect na natin siya doon sa ating character. And then, punta tayo. Ating HUD. Ito. So, select daw natin yung progress bar. Tapos, bind natin siya. Para tong sa input, no, yung ginawa natin last time, no, na binind natin yung input niya para kung ano yung controls o yung mga keys na gusto nyong pindutin, no. So, kung sa input nagbabind tayo, dito rin nagbabind din tayo. So, iba lang yung kung saan natin siya ibabind. So, dito natin siya ibabind. Select nyo yung progress bar. So, sa right side, sa details, hanapin nyo yung under progress, may bind. No? Tapos select nyo siya. Ayaw niya ma-select. Ayan. Create bind. So, automatic mapupunta kayo dito. So, kukunin natin yung player natin. No? Ito. Kukunin natin yung player character natin. Get player character. Ayan. And then, ika-cast natin yung 2D side scroller natin. Cast 2D side scroller character. Ayan. And then, next is yung get %0, kukonect natin siya dito. Ito, dito. No? Para kada magkakaroon tayo ng makaka-pick up tayo ng health, no? I-return natin siya dito sa node na to, dito sa value na to, no? So, kunin natin yung health variable natin. So, get health. So, yung 75% kanina na nilagay natin sa value ng variable natin, i-divide natin siya sa 100. No, lagay niya dito 100. And then, dito. Compile and save. No? Check natin kung tama yung ginawa natin. Okay. 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 So, dinivide natin. Ilagay natin siya doon. So, compile and save. No? So, gawin din natin daw to sa stamina. Ito ng ating stamina. Sige, mamaya natin gawin yung stamina. So, compile and save natin siya. Punta tayo sa ating blueprint ng ating character.
So, here. So, makikita nyo yung event play, no? So, kung hindi nyo siya makita, pwede nyo siyang kunin ulit, no? Set replicated. Right. Ayan. Pwede nyo siyang kunin ulit, no? Again, kung hindi lumalabas yung sprite or kung hindi naka-automatic na lumabas to, make sure nyo lang na naka-check yung context sensitive nyo para lalabas siya. Okay. Then, pati yung sa event begin play, pwede nyo siyang kunin ulit, no? So, ayun na siya. So, anong gagawin natin? Since nakapag-bind na tayo ng health, gagawin natin is connect na natin tong i-create na tayo. Ito, gawin lang natin to. Create na tayo ng ating widget and then add natin siya sa ating viewport. So, kukunin natin yung class na ginawa natin kanina. So, ayan. Nandito pa ba tayo sa... Ayan. So, kunin daw natin yung ating create widget. Create widget. Ayan. So, and then, select natin dito yung ating HUD. Hindi ko alam dito kung alin yung HUD na ginawa natin just now. Sige, ito na lang. Pareho naman yan gumagana. So, anyway, ayun, piliin nyo lang yung kung ano yung HUD na ginawa nyo. No? Compile and save. And then, kung makikita nyo kanina kasi, naka-construct na siya kasi wala pa tayong kinukuhang class. So, pag nakuha na natin siya ng class, so automatic siyang mag-rename. No? So, nakuha na natin yung class na gusto nating ilagay doon sa ating viewport. Now, lalagay naman natin siya sa, yun, i-add na natin siya sa viewport natin. Ayan. Compile and save. Ayan. So, try natin siya i-play. Sana tama yung class na nakuha natin. Ayan, tama siya. No? So, kasi yung stamina pa lang yung na-bind natin kanina. Yung health pa lang yung na-bind natin kanina. Kaya yung lumabas dito is yung health pa lang. So, gawin ulit natin siya sa stamina. So, punta tayo sa ating So, ulitin lang natin yung process sa stamina. Punta tayo sa HUD. Sa design. Okay. So, bind natin tong stamina. Create binding. Kunin ulit natin yung character natin. Get character. Get player character. Tapos, i-cast natin siya sa ating 2D side scroller. Cast. 2D side scroller. Ayan. And then, connect natin to para ma-return yung mga values nila. Just in case na nag-attack sila, no? Ganyan. And then, kunin natin yung stamina. So, kanina health, ngayon yung stamina naman. So, divide ulit natin to sa 100. So, make sure na naka-divide siya sa 100. Okay. Compile and save. Okay. Okay na yan. Okay na yan. Nagawa natin yan. Compile and save. So, dapat makita na natin siya. Ayun na. So, ayun. Madali lang, di ba? Tama. So, madali lang. No? And then, ayun, halos, lagpas na tayo sa kalahati. Yung susunod niyan, syempre yun na yung magiging assignment nyo, no? So, papaganahin yung stamina, again, madali lang yan. Kasi nakapag-create naman na tayo ng variables, no?
Ano pa ba? Yung sa health, yung pipick up ng health, kasama siya dito. Pero pakita ko sa inyo. Kasi dito sa ating learning material, color black lang siya pag pinlay. No? Kuwari sinundan nyo yung learning material natin just to check kung mag-work siya. Makikita nyo siya is color black. No? Check nyo yung learning material natin. No? Ito, makikita nyo siya color black lang. Pero, pwede nyo yung ibahin, no? Kung nagawa niyo yung mga previous na learning material, makikita niyo na pwede kayong mag-add ng paper sprite imbes na sphere. Kasi dito sa learning material na course packet 3, sphere ang nilagay natin, no, na mesh. Pero pwede niyo siyang ibahin. I think nagawa ko yun. Wait lang, hanapin ko lang, ha? Saglit lang. HP? Wait lang, hanapin ko lang. Ito ba yun? Pick-ups. Viewport. Ayan, ito. So, ayun. Sa learning material natin, pag chinek nyo siya dito, ang ilalagay nyo is sphere. Ano? Naka-sphere lang siya. Tapos nilagyan lang ng metal, no, na material. Pero, kasi pag pinlay siya, wala naman ding use yung, natin, yung metal gold na material. No? So, pag nira natin siya, since 2D to, magiging color black din siya. 3D kasi to. So, hindi niya ma-read. No? Kaya, gawin nyo, pwede nyo siyang ibahin. No? Lagay kayo ng paper sprite. Tapos, instead na mesh. No? Tapos, dito nyo lang siya dito lang kayo pipili. No? Kahit ano dito. Na gusto nyo. No? So, ayan. Ayan. So, mamatay siya. Tapos, ayun yung ating health. No? So, ayun lang. So, madali lang. Mas nga to mas mabilis siyang gawin kaysa sa animation. Kasi animation talaga yung pinakamahirap. Pero sa mga susunod na learning material natin, asahan nyo, mabibilis na yan. So, next week nga, na tayo? Course Packet 4. No? Paggagawa na ng level. And then, yung sunod nun is polishing animation. No? Ayusin nyo na animation nyo. And then, okay na. And then, from there, ayun, nakakalahati na tayo sa ating SEM, no? Madali lang siya, di ba? So, very good sa inyo. Dahil, madaming on time magpasa. So, that's it for our class, no? So, kung gusto nyo pa ulit na may extension sa mga ipapasa nyo, magsabi lang kayo, tapos titignan ko kung ano yung best extension na date para sa mga activities, no? Kasi understandable naman na third year na kayo and nagpe-prepare na ito na yung preparation nyo sa capstone nyo. So, okay lang yan. So, kakayanin nyo ha. Okay. Ano na tayo? Attendance ulit tayo. So, pa-open ng cam.
Okay, bakit wala akong cam? Ayaw mag-on ng cam ko, guys. Ayan. So, print screen na tayo in 1, 2. So, thank you. Thank you so much. See you next meeting. Si Ryan, hello Ryan, nandyan ka pa? Ikaw ba yung nagtatanong last time ng ng input? Yes po, ma'am. Gusto mo ng okay na, nagawa niyo na? Ano po, medyo nag-struggle po kami. Pero nagawa niyo na? Hindi pa po. Struggle po kami sa yung pag-i-input do sa keyboard. Sige. Sige, sendan ko kayo ng ginawa kong presentation. Kagabi. Nahirapan po kasi doon sinundan po namin kaso mayroong kulang po medyo Oo. kulangan po ako doon sa may kulang po ako pero nireview ko siya 2 beses. Yun nga po, gano'n pa rin. Yung sa keyboard naman po yun, yung attack tsaka yung yun lang po, doon lang po kami nagkaproblema. Pero yung run tsaka yung jump, yun lang po ang Okay. pero yung atake, hindi po siya Sige. nagpa-function sa keyboard. Okay. Pero send ko pa rin 'tong ginawa kong presentation. Naalala ko lang kasi kagabi, sabi ko may nagtatanong kako na about sa input sa Opo. UE5. Ang ginawa ko, in-install ko ulit yung UE5. Tapos, after kong gawin yung presentation, in-uninstall ko ulit siya kasi UE4 nga yung gagamitin natin ngayon. Pero baka makatulong 'to, sana makatulong. Sige po, ma'am. Send ko sa puwede mo ako i-PM sa Discord ngayon para ma-send ko sa'yo. Sige po, ma'am. Sige po. Kasi doon lang po ako nagkakaproblema, kaming dalawa ni doon lang po ako nagkaproblema. Sige. Kaya hindi ko po nagawa yung yung pinaka-atake tsaka yung gawa ng function sa keyboard. Okay lang yan, kasama yan, no? Opo. Pero gusto namin makuha kaso di po namin talagang na may kulang po dun sa event graph, may kulang kasi doon po. Kabulakan po ata doon sa Pero ni-review ko siya, tama naman po yung sa event graph, baka lang po nagka-malfunction Sa paglalagay ng input. Opo, yun yan po. Sige. Sige po, ma'am. Salamat. Salamat po, ma'am. Sige.